afternoon, Coach. Good afternoon, batchmates. Mag-update lang po ako sa naging trade ko kay AUD JPY. Kaninang umaga po siya na-trigger. As of now po, nakikita ko dito sa ating currency strength na si AUD, yun nga, medyo may kahinaan talaga siya. Nasa negative 7.0 yung scoring niya. Tapos si JPY, nasa negative 2.2. And looking po dito sa part na to, si AUD, wala pang signs of bullish momentum. Nasa bearish momentum pa po siya. Si JPY naman, may signs of bullish momentum na siya dito sa H1 tsaka sa H4. And dito po. Although technically bearish pa rin siya, pero may bullish signs na siya sa part na to. And dito po sa heatmap natin, medyo skeptical ako dito na bullish yung sentiments dito po. Tapos, titingnan ko sa ating currency strength meter ni MarketNet, Baby Pips. Si AUD, mahina siya dito po. Sa week, nasa set ko po dito sa week na interval. Nasa red si AUD, tsaka si JPY, nasa green. So, showing signs of bearish momentum. Tapos, sa risk on risk off meter natin, kitang-kita po, nasa bearish talaga yung momentum niya dito sa dalawang to. Sagad sa bearish na. Tapos, titingnan ko po din yung yung sa intermarkets. Okay. Kung titingnan po natin yung data ni Australia po, dito yung GDP niya, yung GDP is bahagyang bumaba dito. 0.4 naging 0.2 sa last. Tapos, yung growth rate niya, although may signs of bullish momentum, pero parang maliit ng 2.1 from 2. And ito po, unemployment rate tumaas from 3.9 to 4.1. Kasi yung inflation rate niya bumaba. Kasi yung interest rate is nag-maintain lang po. Tapos titingnan ko po yung compare dito kay JPY. 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 Yung growth rate niya negative. Although maliit lang naman yung pagbaba dito po. From 1.7 to 1. Kasi yung unemployment rate niya is tumaas pero maliit lang from 2.5 to 2.4. I mean bumaba pala. Bumaba yung unemployment rate niya, which means positive kay JPY. Ang inflation rate niya is bumaba din. Interest rate is nag-maintain negative. Interest rate na negative 0.1. Tapos titingnan ko yung stocks at bonds ng dalawang country. Dito tayo sa market stocks. Yung stocks muna ni Australia. Itong AU50. Kung titingnan po natin, medyo wala nang showing signs of weakness na po to. Kasi wala nang attempt to break this high or maybe humina na po siya dito sa part na to. And
kung titingnan po natin, yung daily growth ng stocks ni AU50 is bumaba siya. Dito po, negative 2 point, ay negative 0.22. Tapos sa weekly niya, nagme-maintain naman pero as of now bumaba po. Tapos titingnan ko po yung bonds ni Australia. As of today, tumaas siya, which means bearish yung, ano, bababa yung value ng currency ni Australia. And si JPY, ang bonds ni JPY, yung weekly niya is bumaba, which means showing signs of tataas yung value ni JPY. And yung stocks naman, yung stock ni JPY, ito, Japan 225. Stocks ni JPY, ayan, namumula, negative 0.58. Although may kalakasan pa naman siya dito sa mga higher time frames, pero sa ngayon bumaba po yung mga stocks ni JPY, which means hihina po yung value ng currency nila. May signs na naman. Kasi ang pagkakaintindi ko po kay Australia is ito po sa bonds. Kita po natin, mababasa po natin dito na dati, I mean, nung weekend po, ang basa ko dito is parang ang gusto nila, since controlled na yung inflation, wala pa silang balak mag rate hikes kasi control naman yung inflation. Tapos si Japan naman, si Japan bonds, si Japan naman po, ang sabi po dati is ano, parang contemplating sila to have positive interest rates. Sa ngayon po kasi negative yung ano nila. Although hindi naman nagtuloy yung gusto nilang na magkaroon ng positive rates. Japanese yields came under pressure when the country's economy unexpectedly fell. Ito po, kasi sabi dito nagka-recession daw, kaya di natuloy yung hopes ng BLJ na mag-shift ng monetary policy into positive rates. Kaya, ayan po. Tapos dito sa sa fundamentals, sa news, kaninang umaga, bumabas tong result ni AUD sa CPI nila yearly. Yun po, wala nga silang, although yung forecast nila is tataas ng 3.6% yung CPI, in actual, nag-maintain lang siya sa previous ng 3.4 lang. And si NZD, nag-ano lang po siya, nag-maintain ng rates. Kaya, ayan po. And sa technicals, ang ginawa ko po dito, coach, kasi ang entry ko po is kagabi dito sa part na to. Ang price nandito pa. Tapos yung retracement is from here. Kasi ito yung nakikita kong sa part na to, yung support dito. Kasi nag higher high siya, higher high, higher low. Tapos dito na part, hindi na siya, hindi na nagtuloy yung bullish na momentum. Tapos nung Monday, bumaba siya
sa part sa ano na to, dito banda. So, pagkakita ko na itong part na to, nag-break siya pababa, tas pagkatingin ko sa chart, nandito ito yung price, exactly, itong candle na to. Kaya ano, pag i-trace ko ganyan, since dito yung entry zone natin, dito. So, ang ginawa ko po is nagkaroon ako ng isang market execution na ano, order dito. Tapos, nag-sell limit ako dito at nag-sell stop order sa part na to. And yung stop loss ko is dito ko nilagay. Dito ko nilagay sa taas nung ano, previous swing high. Ito, dito lang. Tapos, yung TP ko is nilagay ko dito sa Fibonacci expansion 161.8. And sa ngayon po, bearish nga po yung ano, yung bumaba po yung price. Malapit po pala matipid to. Ah, yan po, yun po yung update ko. Sana po, ano, bigyan na ako ng matipid. Yun lang po. And thank you po.